A blessed Saturday po sa ating lahat. Welcome po ulit sa TSCCFI's Daily Morning Tilaok po. Ako po ulit ang makakasama nyo ngayong umaga. It's been a long time and welcome po sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ako po ang inyong lingkod, Pastora Claire Duguna po. And before we meditate yung salita ng Lord sa kalagitnaan natin ngayon, let us offer this wonderful morning po sa Kanya. Let us all pray. Father Lord, we thank you so much sa panibagong araw, panibagong buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. It is an evidence of your grace, of your chance, your opportunity sa bawat isa sa amin na maranasan ulit yung kabutihan mo, yung habag at awa mo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin sa umagang ito na ano man yung inihanda mo, na mga paalala sa umagang ito ay patuloy na maging matabang lupa kami ng mga salita mo. Let it be an encouragement, a comfort, and a hope sa bawat isang makakarinig ng salita mo ngayong umagang ito. And Lord, alam mo, wala po kaming magagawa kung wala ka sa amin. And this morning, wala pong ibang maitaas, walang ibang maalala, kundi ang mga kabutihan mo, ang pangako mo, ang mabubuting plano mo sa aming mga buhay. So wherever we are right now, bless your people as they receive your words, as they apply it sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat. We offer you this day, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So ang ating focus verse po will be coming from the very familiar verse from the Old Testament, from Joshua chapter 1, verse 9 in NIV version. Ang sabi po dyan, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Again, ano po ang sabi ng Joshua 1:9? Ulitin natin. "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Ay, ang title this morning devotion po na Take Heart. Sabihin mo kung may katabi ka dyan ngayon, or you can type it in the comment section. Take heart, kapatid. Take heart. So, ang ating prayer focus po is to pray that God empowers us with courage through every hardship. Kasi alam natin po, habang nandito tayo sa earth, nasa laman tayo, maraming adversity sa ating buhay. And every one of us faces yung different types of seasons where life minsan feels heavier, na inisip natin parang mukhang it is more than our strength to bear. And minsan yung mga responsibilities, it's stack higher, mga unexpected challenges, na minsan para bang sinishake yung confidence natin, di ba? Aminin. And sometimes, parang yung takot, yung fear bumubulong sa atin louder than faith. Lahat tayo dumadaan sa ganung season. And in moments like this, gustong ipaalala ng Panginoong Diyos that He never leaves us searching for direction, but He speaks clearly, He speaks lovingly and firmly through His word. At ang Joshua 1:9 verse natin today is one of God's biggest reminders sa bawat isa sa atin. Na dumadaan man tayo sa iba't ibang sirkumstansya ngayon, ito yung sinasabi niya po sa bawat isa sa atin. And I hope and I pray na lahat kayo na nakikinig ngayon, allow God's presence, allow God's hope, allow God's courage, yung reminder niya ngayon, yung mag-overflow sa buhay ng bawat isa sa atin. Number 1, it reminds us that God commands courage. Hindi niya lang yun pinayo, he doesn't just suggest na kung gusto mo or hindi, okay lang. But ang sabi sa Joshua 1:9, "Have I not commanded you?" It is a command, kapatid. It's not an option sa buhay.
Meaning, it shows that courage is not optional. God is calling His people, ikaw, ako. He's telling us that to choose strength. Piliin natin yung kalakasan, piliin natin yung maging malakas, even when circumstances feels or seems overwhelming, no? Even things around us seems falling apart, na para bang, eto na naman, Lord. Pero let's say to ourselves and choose. Yung sabi ng Panginoong Diyos kay Joshua, to be strong and courageous, kapatid. It is not again a suggestion lang or recommendation or an option para piliin mo, but the Lord wants you to be strong and courageous. Sabi ko nga kanina, no, as I've mentioned earlier, lahat tayo, dadaan tayo sa mga sitwasyon o sa season ng ating buhay na para bang ang bigat. Para bang, Lord, hindi ko kaya. But the Lord is telling you right now to take heart, kapatid, to be strong and courageous. Yes, fear and discouragement is natural. It's not telling na ini-invalidate natin yung feeling natin, yung mga seasons sa buhay natin na para bang, nakakapanghina. No, it's natural, pero that is not final. Again, fear, doubts, discouragement is natural, but it should not be the final. We acknowledge na dumadaan tayo sa takot, sa pagkabahala, sa pagka-discourage, yet we have been told since from the very beginning na hindi dapat yun yung mag-define ng ating mga sarili. But it is an invitation na to rise above our emotions through God's empowering presence. So, the Lord tells us right now na yung fear, yung doubt, it has no final authority over us, kapatid. It has no final authority with us even when challenges surrounds us may look bigger than our capacity. Tingin mo lang yon. But this verse reminds us na yung pangako ng Panginoong Diyos and His power are greater than any circumstances you are in right now. And fear and doubt, so sabihin ni Lord na ang dami man yan, but it should not control your hearts. It should not control you. Kasi alam niyo minsan kapag na-overwhelm tayo o inaalaw natin, inaalaw natin yung sarili natin na lamunin tayo ng mga bagay na nakakatakot, na nakaka-discourage, nakakapanghina. Dun yung moment ng buhay natin na minsan kahit Kristiyano na tayo, kahit ang dami nating naranasan na miracle ng Panginoong Diyos, nakakalimutan natin lahat ng magagandang bagay na nagawa ng Panginoong Diyos. Right? Do you agree with me? Na minsan nakakalimutan natin, ang ganda pala ng plano ng Panginoong Diyos sa ating buhay na ano ba yung sinasabi niya sa atin. At kapag yun na yung na-magnify natin over who God is, of who God really is, doon na nagkakaroon ito ng kontrol sa ating buhay at napapangunahan na yung mga desisyon natin na minsan nililid tayo na ma-distract at kalimutan na ano ba yung sinabi ng Panginoong Diyos? Ano ba yung kinumand ng ating Panginoong Diyos? That's why God, you and me, God is calling His people to choose strength and courage not because lahat ng bagay ay okay at easy, but because He is with us and His power is greater than any threat na meron ka ngayon, any problems, any trials na meron ka ngayon. Because, ang sabi ng Panginoong Diyos, He is greater than he that is in the world, kapatid. And pangatlo, nire-remind tayo ng Joshua 1:9 that His presence, God's presence, is the ultimate source of strength. Huwag mong hanapin kung kani-kanino, huwag mong hanapin sa pera o sa anumang saya dito sa mundo, but nasa presensya ng Panginoong Diyos. Being with the Lord, staying connected with the Lord, because He is the ultimate source of strength. Pag bumitaw ka na, hindi na dadaloy yung kalakasan na mula kay Lord, hindi na dadaloy yung habag at awa niya para sa iyo at sa pamilya mo.
Why? Pangako ni Lord eh. Sabi niya, I will be with you wherever you go. So, sinasabi ng Panginoong Diyos, nire-remind niya tayo na yung courage, hindi yan manggagaling sa sarili nating kapasidad, sa sarili nating galing, sa sarili nating talino, but from knowing that God walks with us into every challenges na meron tayo ngayon. And He assures us that He will never abandon or forsake His people who trust Him in any seasons of life, na kahit may mga circumstances ng ating buhay ay para bang nakakalunod, God assures us, He promises us, anak, kasama mo ako. Saan ka man magpunta, ano man ang sitwasyon mo sa buhay mo. But take note, pangako ni Lord yun, pero meron tayong gagawin. Stay with Him. We should stay connected sa source ng kalakasan ng ating mga buhay. And panghuli, strength is a decision. Ikaw pa rin yung pipili nun. Pero it is backed by divine support. Yung biblical strength or spiritual strength, it's not pretending na everything sa buhay natin is okay. Lalo na pag tinanggap mo si Lord. No, di naman sinabi sa salita ng Diyos na, kapag anak na kita, pag naglingkod ka na sa akin, everything will be fine, nasa bed of roses ka. No. But, it's telling us na hindi sa lahat ng araw o season ng ating buhay ay okay. But it is trusting na kahit ganun ang mangyari, God provides what we lacked. Kasi sabi niya, if you will recall, sabi niya sa 1 Corinthians 10:13, God is faithful. He will not allow everything, na sa ating buhay na more than what we can bear or more than what we are able, but will with the temptation also makes us a way to escape, that He may be able to bear it. Kapatid, hindi alaw ng Lord na dumaan tayo sa mga hardships ng buhay natin na hindi natin kaya. Kasi pangako ng Panginoong Diyos na anak, andyan ka man ngayon sa sitwasyon na yan, I will be with you wherever you go. And to close, mga kapatid, ko alam ano yung sitwasyon mo ngayon, ano yung pinagdadaanan mo. And I hope this verse, yung focus verse natin ngayon, may you be reminded na ano man yan, when fear tries to paralyze you, palitan mo yan ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Take heart. Take heart. Makikita mo, everything will be well at the end of the day if you choose to be strong and courageous in His presence. Tandaan natin na yung discouragement, it is not a sign of failure, but ito yung moment na tinuturuan ka ng Panginoong Diyos to lean in His presence more, pray more harder, to pause ka saglit, and breathe and realign yung puso mo sa kalooban o kanaisan ng Panginoong Diyos. Let us all pray, kapatid. Father, Lord, thank you so much sa paalala mo sa amin ngayon na dumadaan man kami sa anong hardships, anong mga adversities ng aming buhay. Pangako mo sa Joshua 9 na iniutos mo, Lord, it's not an option, but it is a final word to choose na sinabi mo na to be strong and courageous, na hindi dapat kami matakot at hindi dapat kami ma-discourage. Why? Pangako mo na sa anumang season ng aming buhay, saan man kami maparoon, if we stay connected to you, Lord, you will be with us wherever we go. And that is a comforting words, Panginoon. Promise na alam namin hindi mo kami iiwan o pababayaan sa kahit na anumang laban ng aming mga buhay. Lord, hindi sa lahat ng buhay namin dito sa earth as we serve you, as we stay committed to you, hindi magiging okay, but we know that everything will be well at the end of the day if we choose yung strength na nanggagaling sa iyo.
And kita naman namin yun, Lord, sa aming buhay. Hindi kami makakarating kung nasaan kami ngayon kung hindi namin pinili yung kalakasan na nagmumula sa iyo at kung hindi ikaw yung sumama at nanguna sa aming buhay. I pray, Lord Jesus, sa lahat ng kapatid namin ngayon na nakakarinig nito at makakarinig ng mga mensahe mo, mapaalalahanan sila. Nakasama ka namin sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Kung pipiliin namin na manatili at manguna sa amin ang mga pangako mo, ang mga salita mo na nagbibigay buhay, nagbibigay ng pag-asa at kalakasan sa amin. I pray, Lord, that your message today brings hope sa lahat ng pag-give up na ngayon, sa lahat na ng parang gusto nang umalis, gusto nang mag-disconnect sa iyo. Lord, empower them by your Holy Spirit, by your words, to choose strength and courage over anything else in this world. And I pray, Lord, sa lahat na may karamdaman ngayon, hindi lang physically, emotionally, mentally, and spiritually, Lord, allow kanila yung salita mo na magbigay ng healing sa kanilang mga puso, sa kanilang mga physical na pangangatawan. Dahil pangako mo, that by your stripes, we've been healed. And we claim it in your mighty name, Jesus. Sa lahat ng kapatid namin ngayon na nakatutok, saan man sila magpunta at pupuntahan, Lord, we ask for your presence to go with us. Yung protection mo ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for your kindness. Thank you for your grace. Let thy will be done always. In Jesus' name, amen and amen. Kapatid, take heart, be strong, and courageous in Jesus' name.